Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Janelle Olimpo at ako po ang kauna-unahang reporter ng Group Number 3. Kami po ay naatasang iulat sa inyo ang Kabanata 6 ng LP Libusterismo na pinamagatang si Basilio. Ang mga tauhan na kasangkot at nabanggit sa kabanatang ito ay si Basilio, Kapitan Tiago, Ibarra, Elias, Sisa at Maria Clara. Bago tayo tumungo sa aming pinaka-presentasyon, kilalanin muna natin kung sino nga ba si Basilio. Si Basilio ang una nating nakilala sa kauna-unahang nobelang isunulat ng ating bayaning si Rizal na Noli Me Tangere, kung saan siya ang panganay na anak ni Sisa. Sa nobela namang ito ay gagampanan ni Basilio ang pagiging isang magaling at hinahangaang doktor ng medisina at ang kasintahan ng dalagang si Huli. Noong mga oras na iyon, tumunog ang kampana na hudyat ng panghating gabing misa. Kaya naman, nakita ni Basilio na madaming mga tao ang tumutungo sa loob ng simbahan upang makinig ng sermon. Ibig sabihin lamang noon na malapit na ang Noche Buena. Si Basilio ay hindi mapalagay, kaya naman siya ay bumaba sa bahay ni Kapitan Tiago. Pagbaba niya sa bahay ni Kapitan Tiago, ay agad siyang nagtungo sa madilim na bahagi ng daan. At habang siya ay tumutungo doon, siya ay umiiwas sa mga taong maaaring makatanaw sa kanya, sapagkat siya ay pupunta sa gubat. Malaki ang ambag ng gubat na ito sa buhay ni Basilio, sapagkat Noche Buena din noong araw na iyon sa gubat. Sa gubat na iyon, namatay at inilibing ang minamahal niyang ina. Ang gubat na iyon ay pagmamay-ari ng pamilyang Ibarra noong nakalipas na 13 taon, na ngayon ay pagmamay-ari na ni Kapitan Tiago. Dahil sa kagustuhan ni Basilio na dalawin ang puntod ng kanyang ina, ay tiniis niya ang madilim na daan at walang pakialam kahit siya ay nagkakasugat-sugat. Marating lang ang gitna ng gubat kung saan naroon ang puntod ng kanyang ina. Nang marating ni Basilio ang ilog kung saan may palatandaan ng puntod ng kanyang ina, ay siya ay umupo sa maliit na bato doon. Habang siya ay nakaupo sa batong iyon, ay tinanggal niya ang kanyang sombrero sabay bulong sa kalangitan. Na ang ibig sabihin ng bulong na iyon ay pinagdasal niya ang kanyang yumaong ina. Sa kanyang pagkaupo roon, ay naalala ni Basilio ang masasayang sandali ng kanyang buhay, kung saan, kahit sila ay mahirap, ay kasama niya pa ang kanyang ina at nakababatang kapatid na si Crispin, kung saan sila ay masayang naglalaro at nagkukwentuhan. Sa panahong iyon, si Basilio ay labis nalungkot sapagkat sumapit na naman ang Noche Buena nang hindi niya kasama ang kanyang pamilya. Sa gitna ng kalungkutan, ay muli rin niyang naalala ang isang lalaking nagngangalang Elias. Si Elias ay ang lalaking nakiusap sa kanya na siya ay tabi sa kanyang ina sapagkat siya ay nanghihina na at hindi na rin magtatagal ang kanyang buhay. Kanya ring sinabi kay Basilio na sa kanyang pagkamatay ay kanyang sunugin ang katawan nito. Hindi alam ni Basilio ang kanyang gagawin, kaya siya ay nag-ikot-ikot sa gubat. Sa kanyang pagbalik dito, ay may lalaking nagbabantay sa dalawang labi, at ito ay si Ibarra. Ibig sabihin lang, hindi na naabutan ni Ibarra na buhay si Elias. Kaya naman, sa pagkakataong iyon, ay tinulungan ni Basilio si Ibarra sa pagsunog sa dalawang bangkay. Nung araw na iyon, ayaw magpaumaga ni Ibarra sa kagubatan. Kaya naman, sinabi niya kay Basilio na siya ay mauuna na. Ngunit dahil siya ay naawa sa bata, kasi alam niya ang pakaramdam ng walang pamilya, ay dumukot siya sa kanyang bulsa at binigyan niya ng pera si Basilio. Ngunit bago pa man makalayo si Basilio nung mga araw na iyon, ay sinabi ni Ibarra sa kanya na wag niya sasabihin kanino man ang nangyaring pagsunog noong araw na iyon. At si Basilio ay nangako na hindi niya ito sasabihin kanino man. Ayon ang dahilan kung bakit noong bumaba si Basilio sa bahay ni Kapitan Tiago,
ay tinungo niya ang gubat nang walang nakakapansin at nakakakita sa kanya. Gamit ang perang binigay sa kanya ni Ibarra, ay pumunta si Basilio sa Manila upang magtrabaho at mag-aral. Noong panahon nga lang na iyon, siya ay sakitin. Dahilan iyon kung bakit siya pinapalayas ng kanyang amo dahil hindi na niya nagagawa ang kanyang mga trabaho. Dahil doon, sumama ang loob ni Basilio, kaya naman naisip niyang magpakamatay na lamang. Ngunit naalala niya ang sinabi sa kanya ng kanyang ina na tumawag lamang sa Diyos at tutulungan siya nito. Naging motibasyon ni Basilio ang lahat ng sinabi sa kanya ng kanyang ina noong nabubuhay pa ito para magpatuloy sa buhay. Habang siya ay naglalakad, nasalubong niya ang karwaheng sinasakyan ni Kapitan Tiago. Kinawayan ni Basilio ang kotsero. Nagbabaka sakaling mapansin siya nito. Ngunit, hindi siya pinansin nito. Sa kagustuhan niyang mag-aral, ay tinindong ni Basilio sa mga tao kung saan nakatira si Kapitan Tiago. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Rian Stephanie Alonzo, reporter ng Group 3, Kabanata 6. Dahil nga ang kanyang pagtatanong ay narating din niya ang bahay ni Kapitan Tiago. Kinapalanan ni Basilio ang kanyang mukha at siya'y nagpakitang gilas sa pagpapakilala kay Kapitan Tiago. Noong mga panahong iyon ay malungkot si Kapitan Tiago dahil si Maria Clara ay pumasok sa kumbento. Kaya naman naging dahilan ang pagiging bibo ni Basilio upang siya'y kunin bilang alila ni Kapitan Tiago. Nang makapasok na si Basilio sa bahay ni Kapitan Tiago, ay hinayaan siya nitong mag-aral sa San Juan de Letra. Nakamit man ni Basilio ang kagustuhan mag-aral, ay siya ay nalungkot pa rin sapagkat siya ay nakabakya lamang at walang maayos na damit na tila basahan ang kanyang suot. Kaya siya ay nilalayuan ng kanyang mga kamag-aral. Hindi pinahalata ni Basilio na siya ay nasasaktan sa pag-iwas ng kanyang mga guro at kamag-aral. Pumasok siya sa unang taon ng pag-aaral ng Latin. Bilang ang buwan kung saan walang ibang sinabi si Basilio kundi absent, ibig sabihin present sa Ingles. Sa ikalawang taon ng kanyang pag-aaral ay pinalit si Basilio dahil nanalo ang manok na panabong ni Kapitan Tiago na kanyang inalagaan. Sa labis na tuwa na matanda ay binigyan siya nito ng malaking balato ng kanya namang ginamit pambili ng sapatos, damit na pamasok. Dahil ang kanyang katauhan ay napagtanto ni Kapitan Tiago na ang batang ito ay matalino, kaya naman binigyan siya ito ng mga formal na damit upang maging presentable sa pagpasok. Nagkaroon man ng pagbabago kay Basilio, hindi pa rin siya pinapahalagahan ng kanyang mga guro. Ikatlong taon ng kanyang pag-aaral ay nagkaroon siya ng profesor ng pagbiro, kung saan araw-araw itong gumagawa ng katatawanan kahit nakakasakit na ito ng damdamin. Isang araw, pinuntaryan nito si Basilio. Nagtanong siya ng nagtanong kay Basilio. Ngunit kahit anong tanong ang ibato niya kay Basilio, ay nasasagot ito lahat ni Basilio ng tama. Sa ika-4 na taon naman ng kanyang pag-aaral, ay dito siya nagkaroon ng profesor na kinagigiliwan ng lahat. Dito nagkaroon sila ng tagisan sa arnis at eskrima. Lalong humanga ang profesor ni Basilio nung malaman na bihasa siya sa mga ito. Magaling niya nga daw sa palakasan, ay magaling pa sa academic. Yung din ang dahilan kung bakit niya nakamit ang sobresaliente. Ibig sabihin ay excellent na marka. Lahat ng nakamit niyang ito ay kunento niya kay Kapitan Tiago, kung saan ikinatuwa ito ng matanda. Kaya naman, inilipat niya si Basilio sa dekalidad na paaralan, kung saan siya nararapat. Inilipat niya si Basilio sa Ateneo de Manila, kung saan ganun din ang pinapakitang husay ni Basilio sa kanyang pag-aaral. Dahil nga sa katalinuhan ni Basilio, ay pinag-isipan ni Kapitan Tiago kung ano dapat ang kanyang kunin. Kung abogado ba o doktor ng medisina.
napag-isipan ni Kapitan Tiago na mas mainam ang pagmamedisina sapagkat lalaki ang tsansa ng kanyang pagkapanalo dito. Ipinagpatuloy ni Basilio ang pag-aaral ng medisina sa Universidad ng UST dahil nga sa pagsusunog ng kilay ay nangunguna siya sa buong paaralan at siya ang naatasang magbigay ng mensahe para sa lahat. Ang kanyang mensahe ay base sa kanyang karanasan. Sinabi niya na ang kahirapan ay hindi hadlang sa tagumpay. Dito na po nagtatapos ang aming reporting. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at naway kayo po ay may natutunan sa aming inuulat sa inyo.